tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang napakahalaga at nakababahalang balita ang ating tututukan ngayon mula sa gitnang silangan. Higit sa 1,000 katao na ang napaulat na nasawi sa Gaza Strip sa kabila ng umiiral na kasunduan sa tigil putukan. Ito ang opisyal na pahayag ng mga autoridad sa Palestina na nagpapakita ng patuloy na karahasan sa rehiyon sa kabila ng mga diplomatikong pagsisikap na mapanatili ang kapayapaan sa bansa. Ayon sa Ministry ng Kalusugan sa Gaza nitong nakaraang Miyerkules, umabot na sa eksaktong 1,005 Palestino ang nasawi mula nang maipatupad ang kasunduan sa tigil putukan sa pagitan ng Israel at ng militanteng grupong Hamas noong nakaraang Oktubre. Ang bilangan na ito ay malinaw na patunay na hindi naging sapat ang kasunduan upang mapigilan ang pagdanak ng dugo at maprotektahan ang mga inosenteng sibilyan sa rehiyon. Sa ulat na nagmumula sa Deir al-Balah, malinaw na hindi kailanman naging tahimik ang buhay ng mga mamamayan sa Gaza Strip. Sa kabila ng mga formal na kasunduang nilagdaan ng magkabilang panig, patuloy ang mga agresibong operasyong militar ng Israel na nagdudulot ng matinding pinsala sa infrastruktura at buhay ng mga tao. Ang bawat araw na lumilipas ay tila nagiging malaking banta sa kaligtasan ng mga nananatili sa teritoryo. Halos araw-araw ay nakasaksi ang enclave ng mga pag-atake mula sa himpapawid pati na rin ang walang humpay na pagbabarilan at pambobomba sa kahabaan ng hangganan. Ang boundary na ito ang naghahati sa Gaza sa dalawang magkaibang kontroladong zone, ang bahaging pinamamahalaan ng militar ng Israel at ang bahaging nasa ilalim naman ng kontrol ng mga Palestino kung saan madalas na nagaganap ang mararahas na sagupaan. Ang ganitong paghahati sa Gaza ay lalo lamang nagpahirap sa sitwasyon ng mga mamamayan na naiipit sa gitna ng digmaan. Ang mga checkpoint at mahigpit na seguridad sa mga boundary ay patuloy na naglilimita sa paggalaw ng mga tao at supply ng mga pangunahing tulong. Ang patuloy na tensyon sa mga demarcation line na ito ang pangunahing dahilan kung bakit madaling sumiklab ang karahasan sa kahit anong oras ng araw. Ang pinakauling mga kaso ng pagkamatay ay opisyal na naitala matapos ang serye ng mga drone strike ng Israel nitong mga nakaraang araw. Tinarget ng mga pag-ataking itong ilang bayan at mga kampo ng mga bakwit sa gitnang bahagi ng Gaza, pati na rin sa loob mismo ng Gaza City. Ito ay nagdulot ng malawakang takot at matinding pagkasira sa mga natitirang tirahan ng mga pamilyang wala nang mapuntahang ibang ligtas na lugar. Nitong Miyerkules din, isang panibagong pag-atake ng Israel ang kumitil sa buhay ng 2 Palestino habang 6 na iba pa ang malubhang sugatan sa Khan Yunis sa timog na bahagi ng Gaza. Ang pangyayaring ito ay naganap sa gitna ng maliwanag na sikat ng araw na muling nagpatunay sa buong mundo na walang ligtas na lugar para sa mga residente kahit pa sa mga itinuturing na ligtas na sona sa katimugang bahagi ng bansa. Kinumpirma ng mga opisyal ng kalusugan sa Nasser Hospital ang eksaktong bilang ng mga nasawi at nasugatan mula sa nasabing pag-atake. Ayon sa kanilang pahayag, karamihan sa mga dinala sa ospital ay nagtamo ng malulubhang sugat dahil sa tindi ng pagsabog ng bomba. Agad na sumailalim sa emergency treatment ang mga biktima habang patuloy na dumaragsa ang mga pamilyang naghahanap sa kanilang mga nawawalang mahal sa buhay. Kinilala naman ng militar ng Israel ang pag-atake ngunit iginiit na ang kanilang naging pangunahing target ay isang terorista. Gayunpaman hindi sila nagbigay ng karagdagang detalye o katibayan upang suportahan ang kanilang pahayag sa publiko. Ang kawalan ng malinaw na paliwanag mula sa panig ng Israel ay patuloy na nagtataas ng pagdududa sa katumpakan ng kanilang mga operasyon at sa kaligtasan ng mga sibilyan. Sa kabilang banda, ipinahayag ng mga pamilyang naroon sa ospital na ang pag-atake ay direktang tumama sa isang grupo ng mga tao malapit sa dalampasigan. Ang dalampasigang ito ay matatagpuan sa malawak na tent camp ng Muwasi. Ayon sa mga nakasaksi, walang anumang kahina-hinalang aktibidad o presensya ng mga armado sa lugar bago ang pagsabog na nagdulot ng matinding gulo at takot sa daan-daang libong mga bakwit. Ang Muwasi ay isang malawak na kampo ng mga tent kung saan daan-daang libong mga lumikas na Palestino ang pansamantalang naninirahan sa ilalim ng napakahirap na kondisyon. Ang pag-atake sa lugar na ito ay nagdulot ng matinding pangamba dahil ang kampo ay opisyal na idineklara noon ng Israel bilang isang humanitarian zone kung saan dapat ay ligtas ang mga sibilyan mula sa anumang uri ng labanan at operasyong militar. Sa kabila ng mga panawagang ito, hayagang sinabi ng Israel na ipagpapatuloy nila ang kanilang mga operasyon laban sa Hamas at iba pang kaalyadong militanteng grupo sa loob ng Gaza.
Ayon sa kanilang pamahalaan, hindi sila titigil hanggat hindi ganap na napupuksa ang banta ng terorismo sa kanilang bansa, kahit na nangangahulugan ito ng patuloy na pagpapadala ng mga tropa na pambobomba sa mga mataong lugar. Bukod dito, pinalawak pa ng Israel ang sakop ng teritoryong kontrolado nito sa loob mismo ng Gaza Strip sa mga nakalipas na linggo. Ang patuloy na paglawak ng kanilang kontrol ay nagdudulot ng higit pang pag-alis ng mga lokal na residente sa kanilang mga tahanan. Ang bawat bagong posisyon ng militar ay nagiging panibagong harang para sa malayang paggalaw ng mga mamamayan at sa pamamahagi ng mga tulong. Dahil sa mga pangyayaring ito, kapwa nag-aakusahan ng dalawang panig sa paglabag sa kasunduan ng tigil putukan na napagkasunduan. Isinisisi ng Hamas sa Israel ang patuloy na pag-atake sa mga sibilyan at mga kampo. Hinararatangan naman ng Israel ang Hamas sa paggamit ng mga sibilyan bilang pananggalang at pagpapatuloy ng kanilang mga patagong operasyong militar sa iba't ibang bahagi ng teritoryo. Sa isang hiwalay na opisyal na pahayag nitong Miyerkules, iniulat din ng militar ng Israel na napatay nila ang dalawang kilalang militante mula sa Hamas at Palestinian Islamic Jihad sa mga isinagawang pag-atake noong nakaraang katapusan ng linggo. Ang operasyong ito ay bahagi umano ng kanilang patuloy na kampanya upang tuluyang pahinain ang kakayahan ng mga armadong grupo na umatake sa kanilang bansa. Samantala, inihayag ng Ministry ng Kalusugan ng Gaza noong nakaraang linggo na ang kabuang bilang ng mga nasawi sa digmaang Israel-Hamas ay lumampas na sa 73,000 sa loob ng Gaza. Ang napakalaking bilang na ito ay sumasalamin sa isa sa pinakamadugong kabanata sa kasaysayan ng hidwaan sa rehiyon na nag-iiwan ng malalim na sugat at trauma sa buong komunidad ng mga Palestino doon. Bagamat hindi tinutukoy ng ministry ang pagkakaiba ng mga sibilyan at mga mandirigma sa kanilang ulat, ang kanilang mga datos ay pinamamahalaan ng mga medikal na propesyonal. Ang kanilang detalyadong record ay malawak na tinatanggap at itinuturing na maaasahan ng buong internasyonal na komunidad, kabilang ang iba't ibang ahensya ng United Nations na nagbibigay ng tulong sa mga apektadong residente. Kung ating babalikan ang kasaysayan, sumiklab ang digmaang ito noong ika-7 ng Oktubre 2023 nang sugurin ng mga militanteng pinamunuan ng Hamas ang timog na bahagi ng Israel. Sa naturang madugong pag-atake, mahigit 1,200 tao ang napatay, karamihan ay mga sibilyan, at mahigit 250 ang binihag na naging simula ng malawakang gulo. Bilang tugon sa trahedya, nangako ang mga pinuno ng Israel ng isang matinding opensiba sa Gaza Strip upang ganap na lipulin ang Hamas at palayain ang lahat ng mga natitirang bihag. Ang pangakong ito ang naglunsad sa malawakang kampanyang militar na patuloy na nararanasan ng Gaza hanggang sa kasalukuyang sandali, na nagdulot ng hindi mapapantayang krisis sa kalusugan at pamumuhay ng mga tao. Sa pagtatapos, nananatiling malabo ang kinabukasan ng kapayapaan sa Gaza habang patuloy na nadaragdagan ang bilang ng mga biktima sa kabila ng mga diplomatikong pagsisikap ng iba't ibang bansa. Kami ay patuloy na magbabantay sa mga susunod na kaganapan sa rehiyong ito. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik at manatiling nakatutok sa aming mga ulat.